Ako, alam ng pamilya ko yan, nagsisit kami ng standard. Sabi ko, kailangan meron tayong spirit of leadership. Huwag kayong mahuhuli kang ano mang gawain, sa ano mang gawain. Standard yan, lalo na leader ka. Siyempre, kung ano yung leader, yun ang susundan ng mga ng mga nakikita. At nagdi-disciple tayo, hindi sa kalaman, sa karunungan, kung hindi, yung kung paano natin ito pinamumuhay. Pag sa family altar, huwag na kayong tatawagin. Okay, wag tayong masanay na nagiging sanggol, nagiging bata sa pananampalataya. Nagiging habit yan. Okay? Kaya isa pong maituturo ko sa inyo ngayon ay pag pinamuhay po natin to, sigurado, tiyak, magtatagumpay po tayo. Okay? Itong daily devotion with God. Okay? Sa secular, may mga habit silang ginagawa. Yung mga great achievers, mga dreamers, mga highly successful na tao, meron silang ginagawa, habits, araw-araw, na hindi ginagawa ng ordinaryong tao. Halimbawa po si Michael Jordan at saka si Kobe Bryant, kilalang kilala. Grabe po yung habit nito. Pag magti-training daw yan sa basketball, siya yung unang darating. Wala pa lahat, malinis pa yung game. Siya talaga yung unang darating. Tapos, siya yung huling uuwi. Nag-uwian ng lahat. Nasa bahay na yung iba. Iba kumain na, napasya na, napahinga. Siya nandoon pa rin, nagpa-practice, nagti-training. Hanggang makaramdam daw ito ng sakit ng katawan. Talagang panay dribble niya, panay shoot niya, sa 3 points, lahat talaga. Grabe yung training. At minsan po, niyayayaya ng mga kaibigan niya na kahit kapwa niyang basketballista, kailangan nandun ako sa court, nagtitraining. Talagang tinutulak niya yung sarili niya na mag-training ng mag-training. Kasi gusto niyang magaling na ibigay talaga yung the best sa hard court, sa pagdating na ng labanan, lalo na sa championship. Kaya po nakilala yan. Kaya kailangan makadevelop po tayo ng habit na gagawin natin na ayaw gawin ng iba. Yung mabubuhay tayong kakaiba. Etong end times na ito, tayo ay magpapakasipag, magpapakasipag. Tayo yung mga Kristiyano, magtsatsaga, pagdating patungkol sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo mabubuhay ng katulad ng iba. At bibihira po ang taong gagawa nito. Okay? At dapat kahit bata pa lang tayo, ma-develop na sa atin yan. Lalo na sa akin. Biruin mo ba naman kung ang vision ko, kung ang istorya na gusto kong mangyari sa hinaharap, pupunta ako sa iba-ibang church na magpapalakas. Ano ang patotoo na dadalhin ko? Siyempre, yung dito muna. Paano ako magpapatotoo kung yung dito lang muna ay hindi naturuan, hindi na mold? Ano yung testimony, karanasan at patotoo na ituturo ko sa iba? Kung sa sarili kong bakura, sa sarili kong pamilya, sa sarili kong church, hindi na patibay. Okay? Isa pa po, ibang klase rin po ito, si Colonel Sanders. May habit po ito na hindi ka agad sumusuko. Mga 60 plus na yan, nung sinimulan niya yung pagtitimpla, pag-aalok ng recipe. Wala siyang matulungan. Ang bahay niya, ang opisina niya, ang mga kaldero niya, nasa loob ng sasakyan niya. Doon siya natutulog. Inaalok niya ito kung kani-kanino, walang naniniwala sa panaginip niya. Wala talaga. Na-reject niya ng 1007 o 1009. Walang naniwala sa panaginip niya. Sabi niya, Ma'am, sir, tikpan niyo po itong recipe ko. Libre ito. Kapag gusto niyo po, okay na po. Kung hindi naman, okay naman. Pero mo ma-reject ka ng mahigit 1,000.
Senior citizen na, matanda na. Hindi siya tinatablan ng rejection. Manhid siya dyan. Kaya nakagawa siya ng malaking pangalan. Wala na siya, yung legacy niya, yung iniiwan niya, napapakinabangan at kilala sa buong mundo kasi bawat bansa may KFC. Kaya yung habit niya, hindi ako susuko. Binura ko na sa dictionary ko yung pagsuko, yung give up. Yung mga iba, bumagsak lang sa nagpakamatay na, nalumo na, ayaw niya, wala pang 10 beses na reject. Ako, nagiging habit ko na po yan eh. Pag maaari ngayon, hindi mo ko tinanggap, o pagpepre ko, babalikan kita. Masuhusayang ko yung diskarte ko. O inaalam ko, magkano ba yung o mas mura. Kasi alam na, ang mga tao ngayon, gusto lang nila talaga maganda serbisyo mo, at saka mas mura ka. Yun lang talaga yan. Kung may iaalo ka man paninda, yun na lang, aalamin mo yung ng kalaban, tapos bababaan mo ng konti. Tapos gagandahan mo pa serbisyo mo, tapos kakaibigyanin mo pa sila, tapos nagpe-pray ka pa. Nakukuha mo natin. Kaya kailangan dapat matrain tayo, matuto tayo, maging habit natin yan na hindi ako tinatabda ng rejection. Kung eto nga, matanda na eh. Ang bahay niya sa loob lang ng sasakyan. Bilhin mo, tabi-tabi yung mga folder niya, kawali, sando, paano niya iyuyukutin yung katawan niya roon. Okay? Yun yung ginagawa nga ng mga achiever na ayaw gawin ng iba. Yung iba, 3 rejection lang, sumuko na, umayaw na, umuwi na. Etong mama na to, dapat natin itong gayahin. Okay? At saka kapag nakakaramdam tayo ng rejection, bantayan natin ang puso natin bago pumasok ito. Kasi yung iba kapag nakakaramdam ng rejection, pinipersonal. Nagdaan ng hinanakit, nagtatampo, ginagawang personal. Kaya nanghihina. Huwag niyo po nga hayaan na ang discouragement, ang depression, pumasok sa puso ninyo, mag-ugat, ginagamit ni Satan yan. Tapos makititingin ka pa sa sitwasyon, sa paligid mo, kausap mo pa palagi, hindi malalim sa Panginoon. Manghihina ka talaga yan. Okay. Kaya anumang rejection, anumang okay lang na ma-reject ka, huwag mo lang hayaang apektuhan ang puso mo na manghina ka. Pag kumapit kasi sa puso natin yan, yung tinanggap mo yung rejection, yung parang binaliwala ka, kakilala ko pa naman siya, kumari ko pa naman siya, kapatiran ko pa naman siya. Pag nag-ugat yan at kumapit, gagamitin ni Satan yan para tayo ma-depress, malungkot, ma-discourage, umayaw na. Tapos parurusahan na yung sarili natin, di na tayo kakain, tulala lagi tayo, di makatulog, kung ano-ano iniisip natin. Kaya nga napakahalaga na nakakapakinig tayo sa mga taong may karanasan. Iba ang karanasan. May pinagdaanan, mandirigma. Nakukuha po ba natin? Isipin po natin yan. Kung etong mama na to, may 1,000 na reject, ako wala pang 10, umaayaw na. Maging habit po natin yan. Amen? Mas malaki kasi ang training mo, ibig sabihin, mas malawak ang gagawin mo. Di po ba? Ito po si Smith Wigglesworth, nabuhay ng 18th century. Hindi po nakapag-aral yan, tubero lang yan. Elementary lang, hindi pa masyado nakakapagbasa. Pero ang habit dito, nangangabayo yan, pumupunta sa kakahuyan, nananalangin, ang lakas niyang manalangin. At saka very bold daw yan kahit saan, kahit sa restaurant, kapag kumakain, tatayo yan, sabi niya, wag muna kayong mananalangin muna tayo bago kumain. Laging may dalang Bible yan, maliit, lagi siya nagbabasa. Ang binuhay niya pong patay, 24. Ganun siya ginamit mightily. Tuwing tanghali yan, habang nagtatrabaho, break time, nagwi-witness siya sa mga dumadaan. Kasi tubero nga siya. Hindi nakapag-aral, elementary lang.
I-search niyo po, Smith Wigglesworth. At saka, ang ano ko po sa inyo, maging matalino po tayo sa pag-ano ng oras. Kung manonood lang po kayo at pag-aralan niyo na yung mga buhay ng mga successful. Ang mga ordinaryong tao kasi, mahilig lang ma-entertain. Inuuna nila yung pleasure. Ang matatalinong tao, mahalaga sa kanila yung karunungan. Kaya inaalam nila, kinikilala nila, pinapanood nila yung mga taong mga matatagumpay. Ako pinapag-aralan ko po yan. Kinukumpile ko po yan. Kung saan nagsimula ang Starbucks, sila Walt Disney. Yan yung mga highly successful. Ang pag-aralan natin, kung manonood ka lang naman at maglilibang ka, yung may matututunan ka na para hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Kasi nga may vision ka at may dreams eh. Alam ko po lahat ng tinuturo ko sa inyo, bibihira ang gumagawa. Alam ko po masakit sa laman ito, mahirap ito. Pero may vision ka kasi may gusto kang lakanan eh. Kaya hindi ka mabubuhay katulad ng iba, hindi mo sila gagayahin. Kumbaga sila, kung sila ay mga sisiw lang, ikaw ay agila. Kung sila, ang kaisipan nila ay panglupa lang, ikaw, ang ano ka, panghimpapawid ka, alam mo, you will soar high. Kaya yan po ang mga admonition ko sa inyo, kung manonood rin lang kayo, napakahalaga kasi ng oras, pag-aralan nyo na yung mga taong matatagumpay, na sigurado may kapupulutan tayo ng aral. Amen? Marami po yan, kaya ko po kayong bigyan ng mga mahigit 100 na mga tao na iba't ibang habit. But for the sake of time, itong 3 lang po ang binigay ko sa inyo. Sa larangan ng politika, ng negosyo, ng sports, lahat sila ay nag-achieve, lahat sila ay naging tagumpay, very successful, kasi nga mayroon silang habit. Ngayon, paano natin ito i-connect sa spiritual? Yung winning habit, na magkakaroon ako ng winning habit, magkakaroon ako ng daily devotion, araw-araw. Kasi uulit-ulitin ko, ang Kristyanismo ay hindi lang pang-araw ng linggo. Mali pong kamalian yan. Ang Kristyanismo, araw-araw. Umaga hanggang gabi. Okay? At saka dito, Pastor, bakit mo kami tinitrain na magdala ng ballpen at saka ng notebook? Para yung natutunan natin, ipasa sa iba. Kasi bawat isa sa inyo, ang tingin ko ay leader. Kumbaga sa buto, hindi ko tinitignan ang buto ng mangga, buto lang yan. Tinitignan ko yung gubat. Kasi kapag ang buto ng mangga, itinanim mo sa tamang atmosphere, nadiliga, nasikatan ng araw, na nurture, lumago, tumatag, hinarvest, tinanim uli, magiging gubat. Kaya ang tingin ko po sa inyo, hindi lang basta isang tao lang. Halimbawa, kay Abi, ang tingin ko sa kanya, hindi lang si Abi, sa loob niya, maraming bunga yan. Maraming potensyal yan na kailangang ilabas, ilantad, ilitaw. Yung potensyal, kaya kailangan natuturuan ng tama. Ganyan po ang tingin ko sa bawat individual. Ganyan kasi ang mga visionary. Pag nakakita ng isang bagay yan, hindi lang yan isang bagay na buto lang yan. Palawakin natin ang kaisipan natin. At lagi tayong nakatanaw dun sa hinaharap. Lalo na tayo ay mga eternal people. Okay? Amen. Hindi tayo yung mga religious spirit lang na nakapagsimba, okay na. Hindi po ganun. Wala pong tinuturo sa Bible na gano'n. Okay? Psalms 27:4. One thing I ask from the Lord, this only I do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ang sumulat po nito ay si King David.
Tignan niyo po kung tayo po ang tatanungin, nakahilingan natin sa Panginoon, ano ihilingin natin? Gusto ko mataas na grade. Gusto ko magkaroon ng mamahaling cellphone. Gusto ko tumaas ang kita ko. Gusto ko nito, gusto ko niya. Pero si David, kung tatanungin siya kung ano yung ipapriority niya, kung ano yung uunahin niya, sabi niya, one thing I ask, isa lang, hindi ako maging hari, hindi lumaki pera ko, hindi dumami kayamanan ko, hindi ako maging matanyag, hindi humaba buhay ko, isa lang, one thing I ask. This only I do, I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Maaaring sinasabi niya ay dun sa templo o sa eternity, pero ang tinutukoy dito ni David ay araw-araw magkaroon siya ng may pananatili na nag-i-spend siya o gumugugol ng panahon sa Diyos. One thing I ask. Ibig sabihin, mahalaga sa akin ang pakikipagrelasyon ko sa Diyos. Ipa-priority ko siya, uunahin ko siya. At yun ang nakita ng Diyos kay David. Kaya sa pagiging nag-aalaga lang siya ng tupa ng magtatay niya, ginawa siyang hari. Grabe ang longing niya eh. Grabe ang pagpapahalaga niya, paggalang niya, pag-honor sa Panginoon. Bilhin mo, sabi niya, this only do I seek, hahanapin ko siya. Sasaliksingin ko siya. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nakikita. Tandaan niyo po yung verse na yan. Psalms 27:4. One thing I ask, Lord. Ibig sabihin, sabi ni David, Lord, ikaw ang pinakamahalagang mahalaga sa akin. Hahanapin kita. Kaya si David, meron siyang daily devotion. Yun yung winning habit niya. Ngayon, paano ito nasabi ni David? Ayan. Kung babasahin po natin yung buong chapter 27, iisa-isahin po natin yan. Ito yung mga dahilan kung bakit si Lord ang mahalaga sa kanya. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Sinabi ni David, kasi nga meron siyang relasyon sa Diyos araw-araw, intimate, malapitan. Sabi niya, the Lord is my light. Ang Diyos daw ang kanyang ilaw. Kasi nga, malaki ang naitutulong kapag ka may ilaw. Di ba gusto nating magtrabaho sa lugar na maliwanag? Kasi nga may clarity. Ang mga naglalakbay, nasasakyan yan ba, barko o eroplano, kailangan magbiyahe ang para ligtas doon sa lugar na maliwanag. Hindi malabo kasi mapanganib, baka madisgrasya. Napakahalaga ng liwanag. Nagkakaroon ka ng clarity, kitang-kita mo ang lahat, naliliwanagan ka. Kaya nga minsan nakakarinig tayo ng, ay, na-enlighten ako. Nabuksan yung aking pangunawa. Kasi dati, madidilim, nalalabuan ka, pero binigyan ka ng Diyos ng liwanag. Katulad halimbawa sa mga kabataan, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa nang hindi mo kapamatok. Nang hindi mo katulad na Kristiyano. Hindi pwede pagsamahin ang dilim at saka liwanag. Kasi kapag binayolate mo yan, may consequences yan. Kailangan maniwanagan ka. Sa mga anak ko, hindi lang dapat isang Kristiyano. Ang unang quality dyan, standard, dapat titignan mo kung mahal na bahal niya ba ang Panginoon. Hindi lang basta sinasabing Kristiyano siya. Kailangan mahal niya ang Panginoon. Pangalawa, dapat Spirit-filled yan, puspos ng Holy Spirit.
sana yung ibang bagay. Ngayon, kung gwapo na yan, at saka maganda pa, at saka mabait, at saka mga ano, blessing na lang yan. Pero ito yung uunahin mong standard sa pagpili. Kasi major decision yan makakasama mo yan habang buhay. Ngayon, kung susundin niyo yung payo ng pastor, okay naman. Kung hindi, nasa sa atin yung consequence. Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan tayong maliwanagan. Ganon si David. Idagdag po natin, nung nasulat ni David itong chapter ng Psalms 27, nasa panahon siya na dinidigma siya palagi. Nasa battle siya, may struggle siya. Pero dahil naniniwalagan siya ng Diyos, binibigyan siya ng mga strategy kung anong dapat gagawin. Kasi tinatanong ni David, Lord, hahabulin ko ba sila? Ano pong dapat kong gagawin? Ano yung susunod na hakbang? Ginaguide siya ng Panginoon. Kaya doon niya nasabi, the Lord is my light. Ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa aking kaisipan. Kung ano yung landasin na tatahakin ko. Kaya na nasabi, my light and my salvation, whom shall I fear? Kasi ang dami nga kalaban ni David Sino ang dapat kong katakutan? The Lord is my salvation. Siya yung aking tagapagligtas. Siya yung aking tagapagsanggalang. Sino ba dapat kong katakutan? Kaya tayo kapag nagme-meditate, nag-spend, nag-daily devotion, mawawala takot mo Kaya ano pang virus, ano pang nangyayari dyan dito sa ating bansa, kapag malapitan talagang hindi mo sa Panginoon, hindi ka pangingibabawan ng takot. Kasi nga, ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Siya yung magliligtas sa akin. Iniligtas niya nga ako sa kami ni Goliath Pinatumba ko nga yan si Goliath Pinugutan ko nga ng ulo yan si Goliath ang bata ko pa naman nun, hindi naman ako nag-aral sa mga Vaticanong sundalo ni Saul. Basta ang alam ko, inanoint ako ng Diyos, sinamahan ako ng Diyos, at etong si Goliath, nilalapastangan ng karangalan ng Diyos, kaya tinumba ko siya. Wala akong katatakutan kasi ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng liwanag, siya pa ang nagliligtas sa akin. Hindi pa ba tayo hatakin yan? Na maglalaan ako ng time para sa Panginoon. Imamanage ang aking oras. Kasi isipin mo, may 24 hours tayong binigay ang Diyos. Kung nagtatrabaho ka, 8 oras, kasama ng biyahe, 10 hours, matutulog ka, may mga oras ka pang maibibigay Kaya nga kailangan lang maging habit yan. Kasi nga may mga time tayong may magagawa pa sa ibang bagay. Ano pa sabi ni David? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Di ba sa palasyo, sa kaharian, mahalaga yung stronghold, yung mga fortress, yung mga kuta, yung mga tanggulan? Kasi hindi ka agad mapapasok ng kaaway At saka may advantage ka, kita mo kaagad sila, malayo pa lang, kasi nasa tanggulan ka matibay ka Sila kita mo kaagad. Pero mo sabi ni David, ang Diyos ang aking stronghold, siya yung tanggulan, yung kuta ko, sa buhay ko, hindi ako matitibag, ano'y kakatakot ko? Paano nasabi ni David lahat yun? Kasi nagiging karanasan niya nga. Kasi nga, nag-i-spend siya ng time, araw-araw, sa Panginoon. Kita niyo po, iisang verse pa lang, 3 na kaagad yung pinunto ni David patungkol sa Diyos. He is my light. He is my salvation. He is my stronghold. Kita niyo po yan. Ang tao ngayon, ang dami, hindi naliliwanagan. Madilim sa kanila, kanilang hinahanap. Puno ng takot. Puno ng pag-aalala, puno ng worry, ng anxiety. Kasi kapag malayo talaga ang lakad natin araw-araw sa Panginoon, yan ang mangyayari. Pupunuin niya ang puso't isipan natin. Sa mga nakikita natin, nababalitaan, nababasa. Pero kung malapit ang intimacy natin sa Panginoon, lumalakad tayo sa Kanya araw-araw, patutunayan ng Diyos sa atin yan. Liliwanagin niya tayo.
makikita natin ang tamang daan, yung gagawin natin, nakapokus tayo. Kasi ang liwanag eh. Iba yung gumagawa ka, kumikilos ka, nagbabiyahe ka, madilim, babagal ka. Matatakot ka kasi malapot, pero kapag maliwanag, magagawa mo ng mabilis. May clarity. Amen? Ganyang kahalaga ang pag-daily devotion. Kaya ako hindi ko ipagpapalit ang Panginoon eh. Kasi ang tao pwedeng magbago ang pakikitungo sa iyo eh. Maaring ngayon kaibigan mo siya pero sa susunod kahawin mo na siya. Maaring ngayon okay siya sa iyo pero pag sisiraan ka na niya. Kung nag-i-spend tayo, hindi masama mag-spend ka ng time sa tao, okay ka, pero mas pahalagahan natin ang Panginoon na siya ang nagsabing, hindi kita iiwan o pababayaan man, hindi ako nagbabago ng pagtingin sa iyo. I love you so much. Amen. Our wrong decision comes from not knowing the truth. Marami tayong nagagawang desisyon kasi hindi natin alam yung katotohanan, yung madidilim. Halimbawa, sa kabataan, pinapayo natin, maging mapili kayo sa pagbabarkada sa mga kapwa ng kabataan. Kung pipili ka rin lang ng kakaibiganin, sasamahan, piliin mo na yung mga kabataang may takot sa Diyos, masipag, may pangarap, nagmamahal sa Diyos. Yan ang dikitan natin kasi mahahawa ka niyan eh. Mga taong masisipag. Kasi kung sasamahan mo, mga kabataang walang pangarap, tamad, pabanjing-banjing, paano tayo mahahawa nila at maimpluwensyahan? Kung sasabihin lang ng isang barkada natin, huwag na tayong pumasok, okay lang naman yan eh. Minsan lang naman eh. Kung babarkadahin mo, kabataan na determinado, hindi, dapat natin gagawin ito. Huwag tayong susuko. Malalagpasan natin yan. Ano mo, determinado, pursigido, masigasig, matyaga, masipag. Kahit kakaunti lang yung kaibigan mong matataling, basta nasa tama lang na sinasamahan mo. Kasi kadalasan sila ang nagbibigay ng desisyon eh. Di ba sasabihin natin, tikman mo na itong tumuma ka, isa lang, isang shot lang, isang sigarilyo lang, isa lang. Isang-isa lang, tikman mo. Ikaw naman, lahat naman ginagawa niya. Ikaw lang walang masama, tikman mo. Kaya nga tinuturo ko sa mga eskwelahan, sa nagsisimula ang droga at saka pag-iinom, sa patikim-tikim. Kasi mali na yung sinamahan natin, kasi nga nakagawa tayo ng desisyon, kasi hindi natin alam ang katotohanan. Amen. Tsaka dapat sasamahan natin yung may pag-iisip na mature. Yung sasamahan mo na itataas ka, i-elevate ka, gigisingin ang pangarap mo, itutula ka, i-challenge ka, na, oy, etong taong ito, huwag kang manatili ganyan ang level mo ha. You push harder. Dagdagan mo. Kung nagpipray ka na ng ganitong kataas, dagdagan mo ang prayer life mo. Kung naglilingkod ka na sa ganito, dagdagan mo. Kung nagbibigay ka, nagtatouch ka, nagpe-first fruit ka, dagdagan mo. Dagdagan natin. Pero mo yung napupush ka, natutulong ka, na i-elevate ka, nagiging tama ang desisyon mo. Kasi ang dami na po nating desisyon na mali-mali. Eto pa ha, kahit alam na natin ang gagawin natin, ipag-pray natin sa Panginoon. Yan po ang na-discover ko. Hindi ako magtiwala sa sarili kong galing, kakayahan, abilidad. Kahit alam mo na yan. Sabi sa Proverbs chapter 3, 5-6, commit all your ways to God and He will perfect you. He will guide you. Kahit yung pagbabasa, kung hindi ka bibigyan
binigyan ng Diyos ng boses at na maliwanag na mata. Hindi mo mababasa yan. Ibig sabihin, dapat lagi tayong dumipende sa Panginoon. Lord, hindi ko ito magagawa. Itong desisyon ko, tulungan mo ako. Pangunahan mo ako. Bigyan mo ako ng liwanag, ano gagawin ko? O saan natin makukuha yung sagot ng Diyos? Kasi nga, nagdidibusyon ka araw-araw eh. Nagtatanong ka. Siyempre, pag nagtatanong ka, sasagot siya. Nakukuha mo ba natin? Mas malilimitahan yung mga mali nating desisyon kapag nagdidibusyon tayo araw-araw. Ang dami na nating pagkakamali, huwag na nating dagdagan. Lalo na makaka-apekto sa future natin yan. Amen? We usually go to the person who can help us the most. Di ba sa panahon ngayon, agad nasa isip natin, kapag may pangangailangan tayo, yung tao na makakatulong sa'yo. Natural po yan. Kaya lang, yung tulong ng ibang tao, limitado. Yung tulong ng gobyerno, limitado. Yung tulong ng kamag-anak, kapatid, magulang, anak, limitado. Minsan, pagsasawaan ka pa nga niyan. Kasi yun din ang kapasidad niya, kakayahan niya. Pero ang Diyos, unlimited siya. Hindi siya mauubusan ng supply ng tulong. He can create out of nothing. Siya yung El Shaddai, the abundant God, the unlimited God. Na nagsabing, I can do all things through Christ. Kung ang Diyos pala ang makakatulong sa akin na unlimited, tuloy-tuloy, walang sawa, hindi niya ako pagsasamahan, dapat pala siya sa kanya ako gumugol ng mahabang oras. Hindi yung kung sino-sino nilalapitan ko, tinatakbuhan ko, minsan nadi-discourage pa ako, napapahiya ako, nare-reject ako. Meron naman palang Diyos na pwedeng lapitan, may Diyos naman palang mahabagin, mapagmahal. Bakit hindi ako magbubugol ng mahabang oras sa Kanya? Magbabasa, magpe-pray. Nakukuha mo ba natin? Verse 1 pa lang, punong-puno na ng encouragement. Kaya nasabi yun ni David, kasi naranasan niya nga eh. Kung bakit hahanapin ko ang Diyos, kasi siya yung aking liwanag, siya yung aking kaligtasan, siya yung aking kuta at tanggulan. Okay, ituloy po natin. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifice of joy in His tabernacle. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Pero mo yung kalaban ni David all around. Nakapaligid sa akin ang kalaban ko, ang dami, libo. Pero no, sabi niya, my head shall be lifted up. Kasi kapag nadi-discourage ang tao o nahihiya, na-intimidate, nakaganyan eh. Hindi makatingin, di ba? Nakayuko, nakano. Pero sabi ni David, tinaas niya yung ulo ko sa kabila ng napakarami kong kalaban. Therefore, I will offer sacrifice of joy. Ito pa yung natutunan ko at na-discover. Para mapalayas yung kaisipan na bumabaon sa isipan natin, magpuri ka ng magpuri sa Panginoon. Magpuri ka ng magpuri sa Panginoon. Kaya sabi ko nga kay Daniel, huwag lagi yung worship ang ipapatugtog mo sa family altar natin, yung mga worship, yung mga praise din eh. Pero mo, I will offer sacrifice of joy. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Kasi si Satan kapag nagpupuri tayo, pumapalakpak, sumisigaw, naririndi yan, tumatakas yan, ayaw niya yan, naririndi siya yan. Pag nakikita niya, ayun na naman, yung mga taga-sampari, pumapalakpak na naman, nagpupuri na naman, mga maling tao doon, aalis tayo, doon tayo magbubulo, doon tayo mananakit, doon tayo maninila, doon tayo papatay, aalis po sa atin yan. Yan ang ginawa ni Pablo at saka ni Silas sa kabila ng sila ay nakakulong sa Philippian jail. Tadtad sila ng sugat. Nakatalikala, binumbog, hinataw ng
ng bakal, na panghataw, duguan, mabaho, may daga, may sapot, gutom sila. Ano ginawa ni Pablo at ni Silas in the book of Acts chapter 16? Nagpuri sila, nagpuri at nanalangin sila. Kaya ang Diyos nagpadala ng lindol. Yung pangit na gagawin ng kaaway sa kanila, binaligtad, binago ng Diyos. Yung jail guard naligtas, yung sambahayan ng jail guard naligtas, na bautismo ang kaagad, at kagalakan, pinaglingkuran, pinakain si Pablo at si Silas. Kaya napakahalaga dito, nagpupuri po tayo. Kaya hindi ko po kayo minimotivate sa pag-praise and worship, nalilate po tayo. At saka kung magpupuri tayo, ibigay natin talaga, naglulukso, pumapalakpak. Nakukuha mo ba natin? Para papasok ka, hinang-hina ka, naglalambot ka, itataas ka ng Panginoon. At saka ang ibig sabihin ng sacrifice is joy, yung nagsasakripisyo ka. Ganito po yan, lilinawin ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng sacrifice, praise and joy, kahit ayaw ng katawan mo, kahit iba nararamdaman mo, nananakit, may sakit ka, nangihila ka, nalalambot ka, magpupuri ka pa rin sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng sacrificial. Kasi madali lang magpuri kapag maayos ang lahat, may pera ka, may blessing, walang persecution, lahat ng nangyayari sa paligid ay okay. E paano kung baliktad lahat? Ganyan ang ginagawa ni David. Kailangan yan ang maging habit natin. Ayaw man ang katawan ko, ayaw man ang pakiramdam ko, iba man ang nararamdaman ko, sugatan man ako, may hapdi, may kirot akong nararamdaman, I will sing praises in His tabernacle. Yes, I will sing. I will sing praises to the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nahihinapan po yung palakpak natin. Amen! Kasi dyan tayo, pag hindi talaga natin alam yung atake ni Satan, yung atake niya nanunood sa isipan natin, talagang manghihina ka eh. Siyempre, kumbaga sa tinurnilyo ni Satan sa isip natin yung mga problema, yung pangangailangan, lahat yan. Siyempre, manghihina ka yan. Lulugo-lugo tayo. Si David, iba ginawa niya? My head shall be lifted up above all my enemies. Itinaas mo ang aking ulo sa kabila ng libo-libo na papaligiran ako ng kaaway. Gulin mo, kahit napapaligiran pala tayo ng mga problema, ang susi lang pala niyan pagdidevotion natin sa Panginoon. Kaya pala nasabi ni David, I will sing like David sang. I will praise, O Lord. I will praise, O Lord. I will praise like David praised. When the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David sang. I will sing, O Lord. I will sing, O Lord. I will sing like David sang. Nakukuha po ba natin? Ang sarap gayahin eh. Kung may gagayahin lang tayo, at alam niyo mga Pilipino, mahilig manggaya, mangopya. Ayan ang maganda nating katangian. Ngayon, kung may gagayahin lang tayo at may kukopyahin lang tayo, yung mga ginawa na ng mga nagtagumpay sa Bible. Yan ang magandang pangungopya. Pakisabi mo sa katabi mo, yan ang tamang pangungopya. Nakukuha mo ba natin? Kasi, isa pang nakita ko, inaatake ni Satan, hindi lang kaisipan natin, emosyon natin. Apektado na yan. Kaya, yung bigat, yung dala-dala natin. Amen? Ito pa, sabi ni David, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Oh, sabi niya. Di ba si David tumakbo sa kuweba dahil tinutugi siya ni Hari Saul? Hindi siya matulungan ng tatay niya eh. Kaya nga sabi niya, when my father and my mother forsake me, napabayaan ako ng nanay at tatay ko. Then the Lord will take care of me. Ikaw, O Diyos, ang mangangalaga sa akin. Ikaw ang mag-iingat sa akin. Ikaw ang magbabantay sa akin. Pananagutan
watch over me. Yan ang naghahata kay David. Si David kasi, ang puso niya, puno ng pasasalamat. Puno ng gratitude. Ang isang Kristiyano, puno ng pasasalamat sa puso at gratitude, hindi magbabackslide. Uulitin ko po. Ang isang Kristiyano na puno ng pasasalamat, tumatanaw ng kagandahang loob ng Diyos, hindi magbabackslide. Kasi halimbawa ako, tumatanaw ako ng kagandahan ng Diyos sa ginawa sa buhay ko, ipa-priority ko siya. Kung may nagyayayaman sa akin, dahil priority ko siya, I will say no. Hindi pwede, kay Lord ako eh. Kasi ginawa niya to sa buhay ko eh. Pero kapag ang isang Kristiyano, hindi puno ng pasasalamat ang puso niya, madali siyang mahatak. Wala ngang gratitude eh. Hindi tumatanaw ng kagandahan ng loob na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Si David, hindi ganyan. Talagang nakabaon sa puso niya. Naranasan niya. Iniwan man ako, pinabayaan man ako ng nanay at tatay ko, meron pang Diyos na magmamahal sa akin. May Diyos pa nakakalinga sa akin. Then the Lord will take care of me. Ganun po ka bait, kaayos, kapag mahal ang Diyos natin. Kaya yung pag-i-spend natin ng time sa Kanya, walang lugi. Bilhin mo kung bibigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours. Sa 24 hours, hindi ba natin mabigyan ng Diyos ng 1 oras man lang? Nakakapanood nga tayo ng 1 oras sa TV. Nakakapagbasa nga tayo ng Facebook, nakakapag-post nga dyan. Hindi po ako against sa lahat ng mga yan. Pero, matuto tayo mag-priority. Uunahin lagi natin ang Panginoon. Kasi totoo po yan eh. Psalms 27 verse 8. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Pag sinabi mo na, hanapin ang aking mukha, tignan mo tugon ni David. My heart said to you, your face, Lord, I will seek. Tumutugon ka agad ang puso niya, no? Pag sinabi rin ng Diyos na, hanapin mo ko, manalangin ka, mag-ayuno ka, magbasa ka ng Bible. Si David, iba ang habit niya, iba ang tugon niya. Sabi niya, my heart said to you, ang puso ko ay tutugon sa iyo. Your face, Lord, I will seek. Ibig sabihin, si David may disiplina. Malayo ang mararating ng isang taong malalim ang disiplina. Nakapokus ka palagi. Marunong kang mag-time management sa dami ng dapat mong gagawin. Sa taong ito, ilang minuto lang ba dapat kong ibibigay sa kanya? Kasi ang dami ko pang gagawin eh. Kung binigay ko na lahat ng oras ko sa tao, wala na akong oras sa Panginoon. Ibibigay kong oras sa Panginoon, yung tira-tira na lang. Kaya nga napakaganda na ang devotion natin tuwing umaga. Alam ko po, hindi madaling i-develop yan kasi nung nagsisimula ako, nakakatulog ako. Ayaw ng flesh ko na bumangon ng maaga. Pero trinain ko, sinanay ko yung katawan ko, hindi pwede ito. Ngayon, kahit 3:00 ako ng madaling araw, gisingin ng Panginoon. Hindi na ako nag-i-struggle. 2 oras na mag-worship sa Kanya, kagalakan ng puso ko yan. Ang sarap. Sambahin, ang sarap lang bingin ng Panginoon. Pero hindi siya automatically nangyari kaagad. Kaya nga dapat maging habit. Kaya kung nag-i-struggle kayo, paano ako mag-uumpisa ng devotion, yung sa Panginoon? Hindi, umpisahan mo kahit 15 minutes. Kung nagigising ka ng maaga, mas agahan mo, ibigay mo sa Panginoon. O, kung
Kung nagagawa mo na, hindi ka na nag-struggle, itaas mo, kalahating oras. Nararanasan mo na yung kabutihan ng Panginoon, idagdagan mo, 1 oras. At saka kapag ginagawa natin yan, ako mismo ginigising na ng Holy Spirit. Kaya namamalaya ni Lian, sa gabi o sa madaling araw, wala na ako sa higaan. Nandun na ako sa piling ni Jesus. Nakaluhod, sumasamba, umaawit ang puso mo. I will see. Kaya dapat ganun kabilis tumugon ang puso natin. Yun ang ibig sabihin natin, nabantayan natin ang puso natin. More than anything, ang hinahanap natin ay ang Diyos. Bago yung pagkakaperahan o pagkakakitaan. Kasi siya ang magbibigay ng tagumpay, ng kalakasan, ng proteksyon, ng pag-iingat. Amen. Kaya nga ang prayer ko Lord, huwag mawala yung pag-ibig ko sa iyo. Kaya nga ang gandang harap, antayin sa Panginoon yung more than anything, more than anything, I love you, Jesus, more than anything, more than more than life itself. I love you, Jesus, more than anything. Lord, mas mahal kita kaysa dito sa negosyo namin, sa ministry, sa pamilya ko, sa kayamanan, sa iniaalok ng sistema ng mundo ito. Yan po ang huwag mawala sa puso ko. Na isang araw, hindi ko na mahamalaya, nawawala na yung pagmamahal ko sa iyo. Pinasok na ng ibang bagay, nawala na si Jesus. Yun po ang ibig sabihin na bantayan natin ang ating puso. Na nawawala na tayo ng time sa Panginoon, pagbabasa, pagpipray, pinasok na ng ibang bagay, ng ibang tao, pagkakaperahan. Lahat ng yan, hindi natin madadala. Maging matalino tayong mabuhay. Si David, ang bilis ng tugon ng puso niya. Pag sinabi ng Diyos, seek my face. Ano kaagad ang tugon ni David? My heart said to you, your face, Lord, I will seek. Kaya dito nga po, itulungan niyo po kami kapag Sabado po nagpa-fasting kami para hanapin ang Panginoon. Dito po sa church natin, etong sa baba, gustong upahan yung roof deck. Hindi pumayag sila. Kaya po natin paupahan niya ng 10,000 pataas para makatulong tayo sa ibang outreach o kaya pagkunan natin ang pambili ng sasakyan. Pero pinipreserve po natin ito para may magpe-pray dito palagi. Nakikiusap yun yung sa baba. Upahan daw yung sa taas. Biruin mo, wala tayong kapagod-pagod. Kikita ang church natin ng 10 to 13,000. Hindi pumayag sila. Di po ba? Kaya kung nandiyan lang naman tayo sa bahay natin, punta kayo sa church. Ako po, nag-pray na ako sa bahay namin. Pumupunta pa ako dito para mag-pray. Nagadat na lang ako na nagpa-practice. Ang sarap po dito, yung mag-pray ka, mag-worship ka, mag-warfare. Gusto ko kasi mag-pray mag-isa lang. Kasi maingay ako. Talagang iniiyak ko ang kaluluwa. Iwa-warfare ko dito. Talagang inuwi-uwi ko, niluluhod ko ang kaluluwa ang gawain natin. Kasi nakikita ko, dahil mga kapatiran tayo, nalalamig, nagigitata, nag-ano. Walang ibang aasahan talaga. Kailangan talaga iiyak. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga sila Ate Diyos, sila Ate Dor, sila pumupunta rito para mag-pray and fasting. Para hanapin ang mukha ng Diyos. Kung sa busy at busy lang, napaka-busy yan ni Lil. Napakaraming gagawin niya.
Pupunta po dito yan, hindi na manananghalihan yan, hanggang ano na yan. Huwag po natin sayangin ang facility natin. Magpapaalam lang kayo sa may susi o magpapa-schedule. Hindi lang pwede rito magpapasting, dalawa kayo, isang babae, isang lalaki. Iniiwasan natin yung gawa ng kaaway, yung mga temptation. Kailangan maging matalino tayo. 3 pwede. 3 babae, 3 lalaki. Hindi pwedeng 2 lang, babae at lalaki. Nagiging maingat tayo kasi iisipin ng ibang tao. Nakukuha po ba natin? I-preserve po natin dito. Dito natin hanapin ng Panginoon. Nandiyan rin lang tayo sa bahay natin. Wala naman tayo masyadong bakit hindi natin gugulin? Ang dami ko na pong nasayang na oras. Ayoko nang magsayang ng oras. Maiksi na lang ang buhay natin dito, malapit na dumating ang Panginoon. Kung patuloy akong magsasayang ng oras, parang hindi ako natututo. Tumatanda lang ako na hindi natututo. Maging maingat po tayo. Hindi ito laging para magkapera lang. Walang iba talagang aasahan ng Panginoon. Dapat ganyan ang tugon natin, katulad kay David, ang bilis ng tugon niya. Lord, I will seek your face. Hahanapin kita. Kasi si David, punong-puno ng pasasalamat ang puso niya. Kasi alam niya, galing lang siya sa nag-aalaga ng tupa na ginawang hari ng Diyos. Kaya ang isang bagay pang natutunan ko, yung mapagkatiwalaan ka ng Diyos. Kasi wala naman tayong pag-aari dito eh. Kahit yung asawa ko, yung mga anak ko, lahat yan, hindi ko na mapag-aari yan. Katiwala lang tayo. Wala tayong pag-aari dito. Pero kapag napagkatiwalaan ka lang ng Diyos, yung konti na parami mo, yung yan lang na napaunlad mo, nakikita ng Diyos na pagkakatiwalaan ka kasi hindi ka pabaya. Kung ano meron sa iyo, pinapagyaman mo, pinapagunlad mo. Napakaganda po na mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Na huwag masira ang pagtitiwala sa atin ng Diyos. Sa tao lang, mawala na yung pagtitiwala sa iyo ng tao, mahihirapan ka na umulit dyan. Kasi nawala na yung pagtitiwala nila sa iyo eh. Amen. Kaya doon po natin babantayan ang puso natin. Huwag itong pasukin ng ibang bagay. Panatilihin natin itong malambot, malinis. At lalambot lang, nang lalambot ang puso natin pag nagbababad tayo sa presence ng Panginoon. Parang karne yan. Lalambot lang na lalambot ang karne pag binababad mo sa apoy yan na nilalaga mo. Ang lupa, lalambot lang ng lalambot yan pag laging nababasa ng tubig. Kasi titigas siya. Kaya nga ang magsasaka, marunong sila, hindi sila binhi ng binhi, tanim ng mga binhi. Kinukuliglig muna yan, inaaraw, kinakayod. Tapos babasain. Pagbasa na, pagdurog-durog, natataniman. Ganyan po dapat ang puso natin. Dapat laging natatouch ng Diyos, ng Holy Spirit, para lumalambot. Dahil malalaman mo kapag ang isang tao malambot ang puso niya, uhaw lagi sa salita yan ng Diyos. Uhaw lagi yan sa presensya ng Diyos. At mangyayari lang yan kapag nahihipo ng Espiritu na Santo ng ang ating puso. Yung mga tinuturo ko po sa inyo, hindi nyo po naririnig sa iba yan. Kasi kailangan maging karanasan mo muna yan bago mo maituro sa iba. Madiscover mo muna yan para maliwanagan din ng iba. Kaya yung iba, tumigas na ang puso nila. Kasi hindi na nag-i-spend ng time eh. Bilay mo ang lupa. Hindi man lang madiligan, hindi mabasa. Kaya nga kapag pumupunta ako rito, dinidiligan ko yung mga halaman. Sabi nila, diligan mo yung halaman natin dyan ha. O tignan mo, tuyong-tuyo. Diligan mo ngayon, bukas tuyo na yan. Sa sobrang init. Dito sa mundong ito, grabe ang atake ng kaaway. Sa YouTube na lang, sa mga hawak-hawak natin, ang bilis kunin ng oras natin yan, yung focus natin, yung mga distraction. Kaya, eto po, sabi ni David, my heart said to you, I will seek your peace. Amen.
Next. Pakipindot. Ngayon, paano mangyayari ito? Sa lahat ng sinabi ni David, you are my light, you are my salvation, you are my stronghold, you will lifted me, you will, nor specific, you will pray for me. Ang sabi ng Panginoon, wait for the Lord. Matuto kang maghintay. And then you will be strong. And take heart. And wait for the Lord. Ito pa yung isang sikreto, matuto tayong maghintay. Wait on the Lord. Nabubuhay kasi tayo sa gusto natin madalian lahat. Instant noodle, instant champurado, instant bulalo, instant marriage. Ang dami pa, ayaw na maghintay. Pero sabi ni David, wait for the Lord, maghintay ka sa Panginoon. Di ba? Madami nating pinag-pray, ang tagal naman sumagot ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wait for the Lord. At pag naghihintay tayo sa Panginoon, be strong. Magpakatatag ka. Kaya kapag nag-i-spend tayo ng time sa Panginoon, lalakas tayo. Tignan niyo po sa edad kong ito, ang lakas ko pa, ang sigla ko pa. Pero yung pagkatapos ko mag-deliver ito, magpapahinga lang ako rito, tatakbo na naman ako rito para kung ano man yung ayusin dito. Sa edad kong ito, talo ko pa yung mga kabataan dyan. Saan tayo kumukuha ng kalakasan? Kapag ang puso po natin ay malinis at malambot, madali nang palakasin niya ng Panginoon. Pero kahit tayo malakas physical, pag ang puso natin ay puno na ng kalaswaan, parang si Samson. Ang lakas niya dati kasi may anointing siya. Pero tumigas ang ulo niya, ayaw niya makinig. Oh, nawala yung strong ni Samson. Si Samson hinuli ng kaaway, dinukot ang mata. Pero mo yung mukha ni Samson, punong-puno ng dugo. Dukutin ba naman ang mata mo? Tapos nakatalikala siya, nagtatrabaho sa giikan ng Pilisteo. Humina na siya kasi ang puso niya na-contaminate na ng kalaswaan kay Delilah. Eh yung mga pinapanood natin dyan, marami puro malalaswa, mga games na mga demonic, mga chismisan na mga wala namang kabuluhan. Nakukuha po ba natin? Kaya kapag ang puso natin na-contaminate, narumihan na, papanghinain tayo niyan. At malilinis lang yan pag nagpapalinis tayo sa presensya ng Diyos. Kaya kapag nagkamali tayo o nagkulang tayo, dapat ang bilis nating magsisi. Lord, nagkulang ako sa iyo, nagkamali ako. Linisin mo ako ng dugo. Ugasan mo ako. Ayoko manatili sa ganito. Kasi panghihinain tayo niyan eh. Pag nanghina na ang puso ng isang tao, yan pa ang pinagmumulang kaya ang daming tao ngayon nagkakasakit, nagkakamatayan. Eh, mahina na puso nila eh. Kasi hindi nila binantayhan. Napuno na ng galit, ng discouragement, ng paghihiganti, ng criticism. Hindi na binantayan. Hindi na inalagaan. Si David, naghihintay siya. Kaya kita nyo, kakaiba mabuhay si David. Lahat ayaw lumabang kay Goliath. Siya lang ang nakaano kay Goliath. Kasi strong siya eh. Bata pa lang si David, malinis na, maayos na puso ni David. Kasi kahit inanon siya na maging hari, nung inutusan siya ng tatay niya, in 1 Samuel chapter 16, o yung mga kuya mo nasa digmaan, dalhin mo itong keso, gatas, tsaka tinapay. Eh, pwedeng sabihin ni David, Tay, hindi mo ba nakita, ako yung susunod na hari? Inanong ako ni Samuel, kita mo, nasa harapan ko dapat itrato mo akong hari. Huwag mo kong utos-utusan lang. Eh, hindi mo nakita inanon? Ibig sabihin, mas mataas sa magiging posisyon ko, magiging hari raw ako eh. Tapos, utos-utusan mo lang ako. Oh, kita mo yung humble ni David, hindi siya nagbago. Inutusan siya. Kaya tayo dapat mga kabataan, pag inuutusan tayo ng magulang natin, yung anak namin, dyan namin tinitrain.
Hindi matatalo ni David si Goliath kung hindi siya sumunod sa tatay niyang si Jesse. Kaya napakahalaga yung submission sa authority. Yung mga problema natin, hindi natin madidigmayan, hindi natin mababagsak, mapapatumba yan, sisigaw lang ng sisigaw sa harapan natin yan, araw at gabi. Pag hindi ka nagpapasubmit sa leader mo, sa pastor mo, sa magulang mo, wala kang shield, wala kang integrity, wala kang protection, hindi ka marunong mag-submit eh. O si David, napaka-humble, ganun ba tayo? O sige, akin na yung keso, yung gatas. O, tapos napagalitan pa siya ng kuya niyang si Ilya. O ba't nandito ka? Ano ba ginagawa mo? Dapat nandun ka. Hindi siya na-open sa kuya niya. O pumunta siya kay Saul. Pinagtawanan siya. Sinuot yung helmet niya. Ni Saul, tsaka espada. Sabi niya, hindi ko kaya yan, pero kaya ko itong bato. Kasi maayos ang puso ni David. Strong siya. Kasi naghihintay siya palagi sa Panginoon eh. Ayos ang devotion niya eh. Yung intimacy niya sa Panginoon eh. Kaya niya sinabi sa Psalms 42, as a deer pant my soul. In Psalms chapter 63 verse 1, I will seek you earnestly. Ang isang Kristiyanong nag-i-spend ng time, nagdi-devotion araw-araw, strong ang puso niya, hindi mapapagod, hindi mapapagal. At kahit anumang digmaan, hindi man niya nilalabanan, sigurado na ang tagumpay niya kasi sinamahan siya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak po na tagumpay. Amen! Wait on the Lord. Maghintay ka sa presensya niya. Huwag kang nagmamadali. Wait on the Lord. And then be strong. Inulat ni David, sabi niya, and take heart and wait upon the Lord. Huwag kang mainip. Abraham, huwag kang mainip. Kahit 25 years ka nang naghihintay ka Isaac, basta sinabi ko, pinangako ko, magkakaanak ka, matutupad ang pangako ko. Just wait. Maghintay ka. Huwag kang magmadali. At habang naghihintay ka, meron kang ginagawa, hindi ka passive. Ano yun? Devotion araw-araw. Kailangan dadaan sa proseso. Amen? Si David, bago naging hari yan, ang daming pinagdaanan niya. Sinubok muna, hinulma, pinatibay, bago siya nilagay sa tamang posisyon. Kaya yung mga pangarap po natin, hindi pa man lang natutupad, maghintay lang tayo. Ako, naghihintay lang ako eh. Bubukas ang pintuan sa akin, iimbitahan ako ng mga churches. At habang inihintay ko yun, tinitrain ko yung sarili ko. Hindi yung naghihintay ako na walang ginagawa. Amen. Biruin mo, kung tatawagin pala ako ng Panginoon na palakasin ng ibang churches, paano ko sila mapapalakas kung ako nangihina? Kung yung church dito nangihina. Kaya ito muna ang training ground. Amen? Be strong. Diyan tayo kukuha ng kalakasan. Kahit tayo nangihina. Parang cellphone. Kahit bago yan, kahit mamahalin yan, malulobat yan. Kaya isaksak mo, i-charge mo siya. At pag full bar na yan, magagamit mo na uli. Yun ang kailangan natin. Dapat lagi tayo nakakonekta sa Panginoon. Para ang puso natin hindi madaling mapagod, mapagal. Yung mga isipan natin natutuliro, inatake na ng kaaway, mga punong-puno ng pagdududa, ayaw tayong tantanan. Ang sikreto lang yan, wait on the Lord. And they shall renew your strength like an eagle. Okay, ngayon, naging buhay po nito ni David. Yung season of life ni David, basahin nyo na lang po sa bahay niyo kasi mahaba po yan eh. Yung hinahabol siya ng kanyang anak ni si Absalom. Si Absalom kasi naging rebelde. Gusto niya nang sipain, agawin ang trono sa tatay niya. Nangyari nga ito kasi si David, yung consequences sa kasalanan niya na adultery at saka pagpatay kay Urias. Yun yung consequences na divide ang kaharian niya, yung mga anak niya nagre-rebelde sa kanya. Kaya, nung siya ay tumatakas sa kanyang anak na si Absalom, nasulat niya yung Psalms chapter 3 verse 4. Basahin niyo na lang po sa bahay niya, i-take note niyo po. Nung ginagawa niya naman po yung
chapter 7, verse 1. Nung sa naman po ay nirebuke ni Propeta Nathan, kasi naitago ni David ang kasalanan niya na adultery at pagpatay kay Urias nang magsasyam na buwan na. Parang akala ni David, nakalimutan na ng Diyos yung pagkatago-tago niyang kasalanan. Pero iskandal sa langit. Nagpadala ang Diyos ng propeta. Si Nathan, dinaan pa sa kwento. Sabi niya, mahal na hari, meron po isang mayaman at may isang tao mahirap. Yung tupa ng mayaman, kinuha pa ng hari. Sino ang taong iyon? Galit na galit si David. Sabi ni Nathan, yung tinutukoy po sa kwento na ito ay kayo po yun. Niya yung asawa ni Urias, kinuha nyo at pinapatay nyo. Ngayon, pwedeng pugutan ni David ng ulo si Nathan. Walang makakaalam, patuloy niyang maitatago yung kasalanan. Pero nag-repent siya dyan sa Psalms 51 verse 1. Ang sabi niya dyan, create me, O Lord, a clean heart, and renew the spirit within me. Take not thy away your presence of me. Kaya si David, nasa tagumpay man, nasa panganib o nagkasala man siya, nandoon yung relasyon niya sa Panginoon. Nung siya naman po ay nasa teritoryo ni Goliath, kasi nung hinahabol siya ng mga tauhan ni Haring Saul, nag-isip si David, saan ba ang ligtas para hindi na ako masusundan ni Saul at saka yung mga sundalo niya? Naisip niya sa teritoryo ng kalaban. Kasi hindi na nga siya susundan kasi nasa teritoryo eh. Isang araw may nakakilala kay David. Si David yan yung pumatay sa hero natin si Goliath. Ang gawa ni David, nagbaliw-baliwan, nagsira-sira uluan, nagsasasayaw, naguhubad, nagdidila, nagluluwa, nagbaliw-baliwan siya. Kaya sabi ng hari, ay sira ulo pala yun, baliw pala yun, hayaan niyo na lang. Bilhin mo, para maligtas si David, ikaw ba naman, nasa teritoryo ka ng mga kamag-anak, katropa, kababayan ni Goliath, tostado ka dyan, papatayin ka dyan, papapapaking ka dyan. Ang tanging ginawa ni David, nagbaliw-baliwan para mailigtas ang sarili niya. Diyan niya po na isulat yung Psalms 56 verse 1. Okay? Isa pa, nung siya ay tumatakas kay Saul, papunta sa